Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gabay sa ilang mga minuto na paglalakbay sa mundo ng politiko, serbisyo at drama. Ngumati, ha? Ngayon, pag-usapan natin ang isang lalaking tinuturing na Mr. Malasakit, si Senador Christopher Bongo. Ha? Bakit siya ang number one sa senatorial race ng 2025? Ano ang sikreto ng kanyang tagumpay? Malasakit nga ba o may iba pang kwento sa likod ng kanyang korona? Kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng serbisyo o kaya ay nagtatanong kung bakit siya laging nasa balita, itong video na ito ay para sa iyo. Kaya't ihanda ang kape, popcorn o kahit anong merienda. Dahil sasagutin natin ang lahat ng tanong mo na may kaunting filosofiya, kwentuhan at tawanan. At huwag kalimutan, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at mag-comment ng inyong saloobin. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks. Kahit piso, malaking tulong na yon. Mga kaibigan, bago natin pag-usapan ang Malasakit Centers at ang kanyang korona sa Senado, kilalanin muna natin si Christopher Lawrence Tesorogo o sa madalang salita, si Bongo. Hindi siya artista, hindi rin siya superhero, pero para sa marami, siya ang political son ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero teka, sino ba talaga siya bago siya naging senador? Si Bongo ay isang simpleng taga Davao, isang lalaking mas kilala bilang special assistant ni Duterte mula noong panahon pa na congressman pa lang ang dating Pangulo. Tignan mo ito, parang bodyguard, sekretarya at kumpare rolled into one. Pero sa totoo lang, si Bongo ang naging tulay ni Duterte sa masa. Mula sa pag-aayos ng mga papeles hanggang sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ngunit hindi siya basta sidekick. Sa likod ng kanyang simpleng ngiti, may isang lalaking may malalim na koneksyon sa politika ng Davao. Sabi ng mga kritiko, siya ang gatekeeper ni Duterte, ang nagdidesisyon kung sino ang makakalapit sa boss. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, siya ang lalaking laging nandyan, kahit anong oras para sa mga hinintay ng tulong. Ang tanong, paano naging senador ang isang lalaking kilala lang bilang yung katabi ni Duterte? Dito natin makikita ang kapangyarihan ng political machinery. Si Bongo ay hindi nagmula sa isang political dynasty, pero ang kanyang loyalty kay Duterte at ang PDP laban ang naging pundasyon ng kanyang pag-akyat. Pero teka, may sikreto ba sa likod ng kanyang pag-akyat o talagang purong serbisyo lang? Mga kaibigan, narito tayo sa isa sa mga 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. Ito ang tinuturing na legacy ni Bongo. Pero ano nga ba ang Malasakit Center at bakit ito naging game changer sa kanyang political career? Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop para sa mga serbisyong medikal. Dito, mga mahihirap na pasyente ay maaaring makakuha ng tulong mula sa PhilHealth, PCSO at iba pang ahensya ng gobyerno nang hindi na kailangang libot sa ibang opisina. Isipin mo, kung ikaw ay isang nanay na may anak na may sakit at wala kang pera, ang Malasakit Center ang sagot sa dasal mo. Ayon sa datos, mula nang itinatag ang unang Malasakit Center sa Davao noong 2018, milyong-milyong Pilipino nang natutulungan ito. No? Sa isang artikulo ng Inquirer, sinabi na ang mga sentro na ito ay nagbigay ng direktang tulong sa mga pasyenteng hindi kayang magbayad ng hospital bills. Isang araw, may isang lola mula sa Quezon City na nag-viral sa social media. Sabi niya, kung hindi dahil kay Senator Bong at sa Malasakit Center, baka wala na ang apo ko. Mga kaibigan, ito ang kwento ng maraming Pilipino. Ang Malasakit Centers ay hindi lang tungkol sa pera, ito'y tungkol sa pag-asa. Pero teka, may mga nagsasabi, Malasakit Center nga, pero bakit parang campaign material din? No? Alam mo yon, kapag may sakit ka, tapos biglang may poster ni Bongo sa ospital. Talagang, si Senator, salamat, pero pwede bang gamot muna? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na anggulo. Ang Malasakit Center sa isang magandang programa,
Pero may mga kritiko na nagsasabing ito rin ang naging political weapon ni Bongo. Serious to na sa isang post sa X, may nagsasabi na kung wala ang malasakit centers, baka hindi rin siya naging top 1 sa senatorial race. Pero totoo nga ba ito? Ang sagot ay oo at hindi. Oo dahil ang malasakit centers ang naging mukha ng kanyang serbisyo. Sa isang bansang puno ng mahihirap, ang direktang tulong ay parang ginto. Pero hindi rin dahil hindi lang malasakit centers ang dahilan. Ang kanyang koneksyon kay Duterte, ang kanyang grassroots campaign, at ang kanyang imahe bilang lalaking laging nandyan ang nagbigay sa kanyang 27.1 million boto sa 2025 elections. Mga kaibigan, noong May 12, 2025, isang makasaysayang araw ang nangyari. Si Senator Bongo na dating katabi lang ni Duterte ay naging number 1 sa senatorial race na may 27,121,073 na boto. Para kang nanonood ng basketball game, blowout ang laban. Pero paano niya ito nagawa? Una, ang kanyang campaign strategy. Si Bongo ay hindi nag-focus sa malalaking rally o sa pagpapakita sa TV. Sa halip, siya ay dumiretso sa masa, sa mga barangay, palengke at ospital. Sabi ng isang political analyst, ang kanyang grassroots approach ang nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan, lalo na sa Mindanao at Visayas. Pangalawa, ang Duterte factor. Kahit nasa dahig, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa ICC case, ang kanyang impluensya ay hindi nawala. Si Bongo bilang isa sa Duterte candidates ay nakinabang sa suporta ng Duterte loyalist. Parang brand loyalty pero sa politika. Pangatlo, ang malasakit centers. Tulad ng sinabi natin kanina, ang mga sentro na ito ay naging simbolo ng kanyang serbisyo. Sa isang artikulo ng Rappler, sinabi na si Bongo ay consistently rank high sa mga pre-election surveys dahil sa kanyang imahe bilang Mr. Malasakit. Pero teka, may mga nagsasabi Bongo number 1, baka naman dahil sa magic ng COMELEC. Joke lang Ang COMELEC mismo ang nagsabi na malinis ang eleksyon kaya't huwag tayong magduda. Pero aminin natin, ang bilang ng boto niya, 27 million. Parang boto ng buong Pilipinas sa isang reality show. Ngunit, may mas malalim na tanong. Ano ang sinasabi ng kanyang panalo tungkol sa atin bilang mga botante? Ang 27 million na boto ay hindi lang tungkol kay Bongo. Ito ay tungkol sa ating pag-asa sa mga leader na direktang tumutulong. Pero dito rin natin makikita ang problema ng ating politika. Madalas, mas mahalaga ang nakikita kaysa sa nagawa. Mga kaibigan, hindi lahat ng kwento ay tungkol sa pag-asa at tagumpay. Si Bongo, kahit tinuturing na Mr. Malasakit, ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersiya. Kaya't pag-usapan natin ang mga isyong nagbigay ng kulay sa kanyang karera. Una, ang Praguet Scandal. Noong 2018, isang Rappler investigation ang nagsabi na si Bongo ay di umano'y nang himasok sa multi-billion peso project para makabili ng mga bagong frigates para sa Philippine Navy. Sabi niya, hindi ako nang himasok. Pero teka, bakit kailangan pang magkaroon ng Senate hearings kung wala siyang kinalaman? Pangalawa, ang kanyang blind loyalty kay Duterte. Sa isang post sa X, may nagsabi na si Bongo ay insufferable dahil sa kanyang sobrang katapatan kay Duterte. Para sa mga kritiko, siya ang yes man na laging sumusunod sa amo. Pero para sa kanyang supporters, ito ang dahilan kung bakit siya mapagkakatiwalaan. Isang araw, noong 2025 campaign, may isang botante na nagsabi sa akin, kung ano pang sasabihin ng mga kritiko, si Bongo ang nagbigay ng gamot sa nanay ko. Mga kaibigan, ito ang dilema. Paano natin hihiwalayin ang serbisyo mula sa politika? Paano natin sasabihin ang malasakit centers ay hindi lang para sa boto, kung ang pangalan ni Bongo ay halos nakaukit na sa mga pader nito? Ang mga kontrobersiyang ito ay nagpapakita ng mas malaking problema sa ating politika. Ang linya sa pagitan ng serbisyo at pamumulitika ay madalas na malabo. Si Bongo ay isang halimbawa ng isang politikong gumagamit ng direktang tulong para manalo ng puso ng masa. Pero ang tanong, hanggang kailan natin tatanggapin ang ganitong sistema? Kayo, ano ang opinion ninyo? Mga kaibigan, ngayong si Bongo ang number 1 sa Senado
ano ang hinintay natin sa kanyang pangalawang termino. Ayon sa kanyang pahayag sa Inquirer, ang kanyang prioridad ay healthcare, edukasyon, food security at job creation. Sa healthcare, plano niyang palakasin pa ang malasakit centers at ituloy ang mga reforma sa PhilHealth. Sa edukasyon, siya ay may akda ng Senate Bill number 1360 na naglalayong palawakin ang tertiary education subsidy. No? At sa ekonomiya, gusto niyang tiyaking walang Pilipinong magugutom. Pero teka, kapag sinabi niyang food security, ibig sabihin ba niyan libre ang adobo sa lahat? Joke lang. Pero seryoso, ang mga plano niya ay ambisyoso. Ang tanong, makakaya ba niyang tuparin ang mga ito? Ang kanyang mga plano ay maganda sa papel, pero ang tunay na hamon ay ang implementasyon. Ang malasakit center sa isang tagumpay, pero paano natin masisigurong ang iba pang programa ay magkakaroon ng parehong epekto? At higit sa lahat, paano natin masisigurong ang kanyang serbisyo ay para sa lahat at hindi lang para sa mga butante? Mga kaibigan, ang kwento ni Bongo ay hindi lang tungkol sa isang senador. Ito ay tungkol sa ating mga hinintay, sa ating mga pangarap, at sa ating mga pagkukulang. Ang malasakit centers ay nagpapakita na ang direktang tulong ay mahalaga. Pero ito rin ay nagpapaalala na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng mas malalim na solusyon. Kung ikaw ay isang botante, ano ang hinintay mo sa isang leader? Isang malasakit center? Isang leader na laging nandyan? O isang sistemang hindi na kailangan magbigay ng dole out para lang mapansin? Ang kwento ni Bongo ay isang salamin ng ating politika, puno ng pag-asa, pero puno rin ng tanong. At kung sakaling maging presidente si Bongo balang araw, ano kaya ang tawag sa Malacanang? Malasakit Palace? Uy, joke lang. Pero seryoso, ang kanyang tagumpay, isang paalala ng serbisyo ay hindi lang tungkol sa ngayon. Ito'y tungkol sa hinintay. Mga kaibigan, ilang minuto ang lumipas pero ang kwento ni Bongo ay patuloy pa rin. Siya ang Mr. Malasakit, ang number 1 sa Senado. Pero ikaw ang tunay na hukom ng kanyang serbisyo. Kaya't sabihin mo sa akin, ano ang opinion mo? Malasakit nga ba o may iba pang kwento sa likod ng kanyang tagumpay? I-comment mo yan sa baba. At huwag kalimutan, i-hit ang subscribe button, i-like ang video, at i-share sa inyong mga kaibigan. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks. Kahit maliit na halaga, malaking tulong na yun para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, maging malakas, maging matalino at maging malasakit din tayo sa isa't isa. Maraming salamat.